sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mga Gen Z, kulang ang kaalaman tungkol sa ating kasaysayan. Ayon sa mga guro, G-Riz na umano ang tawag nila sa pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Para sa mas malalim na ulat, kasama natin ngayon si Kel sa Rizal High School. Maraming salamat, Sheila. At ngayong araw nga, nandito tayo ngayon sa Rizal High School kung saan kasama natin ngayon si Professor James. Ngayong araw, tatalakayin natin kung bakit nga ba nawawalan na ng interes ang mga estudyante sa kasaysayan ni Rizal. So, Professor James, ano nga ba siguro sa palagay mo yung rason kung bakit nawawalan na ng interes yung mga estudyante natin about sa kasaysayan ni Rizal? Sa palagay ko, karamihan sa mga kabataang estudyante ngayon ay nalulunod sa maling paggamit ng teknolohiya. Dahil kung tutusin, ang teknolohiya sana ay malaking tulong upang mas mapag-aralan pa ang nangyari sa kasaysayan. Pero ang nangyayari ngayon ang mga kabataan ay nagpo-focus lang sa mga kung anong nakikita nila sa internet. At yun lang yung na-absorb nila at yun lang din yung pinagtutunan nila ng interes. Sa palagay mo, Professor James, ano kaya yung maaaring solusyon dito? Siguro ang pwede natin gawin is baguhin natin yung strategiya ng pagtuturo ng kasaysayan. Dahil ang mga kabataan ngayon hindi na sila interesado sa paggamit ng libro. Siguro ang kailangan natin is i-modernize ang pagtuturo. Gumawa tayo ng mas may buhay na mga visual aids upang mas maturuan natin ang mga kabataan. Tama! At dahil dyan, meron kaming hinanda para sa inyo. Back to you, Sheila! Maraming salamat, Kel. Tunay ngang kailangan nating ipaalala sa kabataan na ang kasaysayan ni Rizal ay hindi lamang kwento, kundi aral na dapat nating isabuhay. Ate Kimi, sino nga ba talaga si Dr. Jose Rizal? Magandang araw, bayan. Si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda ay ang pambansang bayani ng Pilipinas. Noong unang panahon, nagkakilala si Don Francisco Mercado y Alejandro o mas kilala bilang Don Kikoy at si Doña Chodora na kalaunan ay naging mag-asawa at nagkaroon ng pamilya. Sa kabilugan ng buwan, June 19, 1861, ipinanganak ang isang batang nagngangalang Jose sa Calamba, Laguna. Matapos at 3 araw, siya ay bininyagan. Si Jose, o mas kilala sa tawag na Ote, ay pang-7 sa 12 anak ng mag-asawang Mercado. Ina, hindi ba tunay na nakamamanga si Ote? Sa murang edad ay nagagawa niya na magbasa at magsalita ng tuwid? Tunay ngang nakakamangha siya. Sa Tornina, Pasyano, alagaan ninyo ang mga kapatid. Pasensya na at di ako makasali sa mga gawain ninyo sa pagkabuanan ko na kay Concepcion. Makakaasa po kayo, Ina. Ang kanyang ina na si Doña Chodora ang siyang nagturo sa kanyang mga anak ng pagmamahal sa Panginoon, habang si Don Francisco naman ang nagturo sa pagpapakita ng respeto sa mga nakakatanda, tulad nilang pagmano at paggamit ng senyor at senyora sa kanilang mga nakakatandang kapatid. Sa edad na 5 taon, si Jose ay mahusay na sa pagguhit, pagsulat at pagbasa. Ang mga talentong ito ay patuloy na sinuportahan ng kanyang mga magulang. Si Jose Alberto, kanyang tiyuhin, ang nagturo sa kanyang pag-igihan, ang kanyang pagpinta at paghulma ng mga bagay. Samantala, ang kanyang tiyuhin na si Gregorio ang siyang naggabay sa kanyang edukasyon. Si Manuel, ang tiyuhin niyang nag-ensayo upang matuto si Jose Rizal ng iba't ibang athletic drills, martial arts, and physical exercises. Nung siya ay tumuntong na 9 na taong gulang, pinadala siya sa eskwelahan ng Binyan, Laguna, kung saan nanirahan ang kanyang tiyuhin na si Alberto. Sa isang tahimik na bayan sa Calamba, Laguna, umusbong ang isang pag-ibig na puno ng saya at pasakit. Si Leonor Rivera ang bumihag sa puso ni Jose Rizal. Siya ay tubong tarlac at sa edad na 13 anyos, unang nagtagpo ang kanilang landas. Muling nagtagpo ang kanilang landas noong
ikalawang taon si Jose Rizal sa kanyang pag-aaral ng medisina sa UST. Nang siya ay tumira sa bahay upuhan ng kanyang tiyuhin, si Antonio Rivera sa Casa Tomasina, dito lumalim ang pag-iibigan nilang dalawa. India Choco! Mga Kastilang bangus! Ay! Ano ba ang iyong pinagagagawa? Saan ka galing? Ako ay iyong pinag-aalala. Okay, huwag mo alalahanin, Leonor. Ito'y maliit na galos lamang. Kamusta ang iyong pakiramdam? Para mas mapabuti ang aking paggaling, maaari mo ba akong awitan, Leonor? Para mas mapabilis at mapawi ang aking pagod. Makalipas ang ilang buwan, umuwi si Rizal ng Pilipinas upang alamin kung bakit hindi na sumusulat si Leonor pabalik. Ngunit nalaman niyang hindi na nakatira sa Maynila si Leonor at ito ay nanirahan na sa Dagupan, Pangasinan kasama ang kanyang negosyanteng magulang. Ama, ako yung payagan na makipagkita kay Pepe. Hindi ka maaaring makipagkita kay Jose sapagkat siya ay tinatakan na ng mga Kastila ng filibustero. Ngunit ama, bakit? Makalipas ang panahon, si Leonor ay nakatakdang magpakasal kay Charles Henry Keeping sa kadahilan ng nakumbinsi siya ng kanyang ina na si Rizal ay may ibang karelasyon. Bakit ka ba umiiyak? Hindi mo ba alam na siya ang karapat-dapat mong pakasalan? Dahil masipag siya at matipuno at may magandang kinabukasan. Ngunit ina, wala akong nararamdaman sa kanya at hindi ko siya mahal. Bakit hindi mo muna siya kilalanin? Malay mo siya ang magpabago ng puso at isipan mo. Ngunit ina, si Pepe ang aking mahal. Sa 6 na buwan na nakalipas, ay nakatanggap si Jose ng sulat galing kay Leonor na ito ay ikakasal na sa isang Britano. At inilahad din ni Leonor na hindi niya nakalimutan sulatan si Rizal. Inamin niya rin na ang magulang niya ang may pakana kung bakit hindi na nakakatanggap ito ng sulat. Humingi ng tawad si Leonor kay Jose. A me inobelgatable y a menusemum amante. Le dedica estre retratos so apasionada times. Matapos ang 2 taon ng pagpapakasal, ay namatay si Leonor noong 1893. Bilang huling kahilingan, ay inilibing si Leonor suot ang saya noong unang araw na nagkaroon sila ng pagkakaintindihan ni Pepe. At inilibing kasama ang kahon na naglalaman ng abo ng mga sinunog niyang liham ni Pepe noon. Nang malaman ito ni Jose, ay nagkulong siya sa silid at dito natatapos ang 11 taong pag-iibigan ni Leonor at Jose. Maganda ang iyong inspirasyon. Ang bawat salitang ating isinusulat ay may kalakip na kwento ng ating pinagmulan. At ito rin ang ating sandata laban sa kawalang katarungan. Ang iyong mga nobela na El Pulibisterismo at No Limitangere ay tunay na obra maestro. Sabihin mo nga Rizal, sa tingin mo ba ang ating mga isinulat na salita ay may kakayahang protektahan ng ating lipunan? Oo, Marcelo. Ang ating mga salita ay may pinakaunang sandata laban sa pang-aapi at kawalang pakundangan. Ito ang magpapamulat sa ating mga kababayan. Tama, Rizal. Ang ating mga isinulat ay may kapangyarihang magdulot ng pagbabago at ito ang ating magiging ambag sa kasaysayan. Kung magkakaisa tayo,
mas malayo ang mararating ng ating mga layunin. Paano kaya kung magsanib pwersa tayo? Ano ang nasa isip mo? Magtulungan tayo sa pagsusulat ng mga artikulo para sa La Solidaridad at bumuo ng mga akda na magbibigay inspirasyon sa ating bayan. Nagpapasalamat ako na nakilala kita, Marcelo, dahil sa iyong katalinuhan at paninindigan ay tunay na kahanga-hanga para sa Pilipinas at tuluyan na magiging malaya ang ating mga kababayan. Nabuo ang konsepto ng pinaka-kontrobersyal na nobelang isinulat ni Rizal na may pamagat na Noli Me Tangere. Nagsimula ang malalim na pag-iisip ni Rizal tungkol sa nobela noong siya ay naging estudyante sa Madrid, Spain. Ang mga ideyang nabuo ni Rizal ay kanya ring ibinahagi sa kanyang kalapit na kaibigan na sina Graciano Lopez Hena at Mariano Pons. Habang sinusulat ni Dr. Rizal ang kanyang nobela, maraming naging problema at komplikasyon si Rizal. Mga Ginoo, isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Alam kong gaano kahalaga ang oras sa inyo. Ngunit lumapit ako upang hilingin ang inyong tulong at opinyon tungkol sa ating minamahal na bayan, ang Pilipinas. Sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila, nakikita natin ang pagsasamantala at kawalan ng katarungan. Ano ang inyong palagay tungkol sa ating mga sumusunod na hakbang upang maipahayag ang ating hinanaing? Kaibigan na Rizal, sangayon ako sa iyong adhikain. Talaga nga namang nahihirapan tayo at napagmamalupitan sa pamamahala nila. Ngunit, paano natin maipapahayag ang ating layunin at adhikain nang walang ibang mapapahamak? Mas Pedro, malagang mapagplanuhan natin ito ng maayos. Ngunit Rizal, paano mo naisip na may paparating ang mensahe ng ating bayan sa pamahalaan ng Espanya? Naisip kong magsagawa ng isang malawakang pagpapahayag. Marahil sa anyo ng isang petisyon o isang serye ng mga artikulo na maglalahad ng katotohanan ng ating kalagayan. Ngunit kailangan ko ang inyong suporta upang magawa ito. Naniniwala ako na maganda at tunay na dakila ang iyong adhikain. Ngunit sa palagay ko ay mahirapan tayong maisagawa ito. Lalo na't ngayon na napakarami nating responsibilidad dito sa Espanya. Masang-ayon ako kay Antonio. Ngunit hindi ito ang tamang dahilan upang sumuko tayo. Ang mahalaga ay magkasama tayo nagkakaisa sa layunin para sa bayan. Narito ako upang sumuporta, Rizal. Sabihin mo lamang ang aking pwedeng matulong. Ngunit ang tanong, paano masisiguro natin na maririnig ang ating mga tinig mula dito sa Madrid hanggang sa Pilipinas? Maraming salamat sa inyong mga mungkahi. Alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit naniniwala akong ang ating pagkakaisa at determinasyon ang magiging susi. Sana'y masiguro natin ang ating pagkilos ng may malinaw na direksyon. Ngunit ang hakbang ay hindi naging matagumpay sapagkat hindi inasikaso ng mga Filipinong sumang-ayon ang kanilang tungkulin. Matapos ang iba't ibang paghihirap ni Rizal para sa nobela, nagkaroon rin siya ng paghihirap financial para sa paglilimbag ng Noli Me Tangere. Nang dahil sa tulong ni Dr. Maximo Viola, nagtagumpay si Dr. Jose Rizal sa paglimbag ng kanyang nabuong nobela. Sa halagang ibinigay ni Dr. Maximo na 300 pesos, matagumpay siyang nakapaglimbag ng 2,000 na kopya sa kanyang nobela na Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ay hindi lang isang aklat. Isa itong pagninilay at patotoo sa tapang at sakripisyo ni Jose Rizal. Isang akdang nagbukas ng mata ng mga Pilipino sa katotohanan. Sa bawat taludtod ng kanyang mga salita, tinutuligsa niya ang mga kasamaan at hindi pagkakapantay-pantay. Ngunit higit sa lahat, ipinakita ni Rizal na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagkilala at pagpapahalaga sa ating karapatan.